Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking TikTok and YouTube channel. Nandito ako, dalawa pala ang TikTok ko, no? Kasi nga, magkaiba yung phone na ginagamit ko. But anyways, dito naman tayo sa old TikTok ko ngayon. And syempre, connect na rin sa YouTube din. But anyways, ayun na. Of course, nakikita nyo naman, ito sa mga picture na ito, talagang naglabas na nga ng matibay na pruweba si Attorney Georgie Alonso. Of course, the producer of Quantum Films. Siyempre, alam mo naman, 'di ba, noon pa naman sinasabi na namin, isa sa mga pinakamatinong gumawa ng pelikula talaga ay ang sila Attorney Georgie. Talagang yung mga films na quality talaga, kasi nga yung iba doon sinasali internationally, talagang napupunta sa ibang bansa, nakikipag-compete abroad. So, ganun yung dating ng mga pelikula nila. Pero last year, 'di ba, nakita naman natin yung film nila, 'di ba, Anne-Marie, si Angelica Panganiban and Zanjo Marudo. Tapos of course Eugene Domingo, napakahusay ng mga artista sa pelikulang 'yon, 'di ba? At talaga nakipagpokpokan din 'yon sa box office, 'di ba? So nakita naman natin 'yon. So ganun klaseng gumawa ng film ang Quantum, samahan pa ng of course si Direk Dan Villegas at syempre si Paolo Avellino na co-prod, 'di ba? So I'm sure si Kim partly meron din, 'di ba? So alam naman natin 'yon. But anyways, ayun na, alam mo, natutuwa talaga ako na finally makikita ulit, although nakita naman natin sila in a heavy drama, sa mga heavy drama na pelikula, pero eto kasi iba yung concept nito, unang-una pang Metro Manila Film Festival ito. Alam naman natin pag festival, pukpukan talaga yan, not only sa box office kundi sa awards, kasi sometimes 'di ba, kami sa The Eddies kasi, although marami ring pelikula na nabibigyan namin ng parangal na hindi naman pang MMFF, pero karamihan din nanggagaling din sa katulad yung Bar Boys, yung mga pelikulang ganon, Manila's Finest. So nanggagaling siya sa Metro Manila Film Festival. So, pero syempre yung pelikulang Quezon, ito yung pinag-usapan natin yung last year. So, anyways, nakakatuwa kasi ito ang haba-haba ng discussion na to. Number one, yun nga, no, may nag-spill na sinasabi nga, si Eric Jan Salot nga sinasabi, nagagawa na merong pelikula sina Kim Chen Paolo Avellino na intended for Metro Manila Film Festival. At first, so maraming naguluhan kasi wala kang ina-announce na gano'n ang Star Cinema. And it turned out, so tama nga, di ba, Quantum. So pwede naman, at lagi ko pinapakilala ko na lagi si Attorney Georgie. Kilala naman natin si Attorney Georgie Alonso, bukod nga sa siyang producer, nag-direct na rin siya ng pelikula. At the same time, kaya nga may attorney, di ba? Attorney ang nakalagay na pangalan. So, siya ang abogado actually ng ABS-CBN, karamihan ng artist ng ABS-CBN, di ba? Remember, nalala nyo ba yung mga kaso na final ng Bini, of course ng BGY, o yung mga ganyan, nakita naman natin, di ba? And of course, parang din, ano ba yon? Parang pahiwatig na rin kasi syempre, di ba, ang tumanggap sa The Eddies ng Box Office Heroes ng My Love Will Make You Disappear na Kim Chen Paolo Avellino ay si attorney na rin, Nico Antonio, of course. Si Nico ay anak ni Attorney Georgie Alonso. So, ayun ang mga connect. Ang galing, no? Nakakatuwa. But anyways, ayun na. So, of course, ang dami agad humihirit na sinasabi na magkaroon ng international screening o global screening talaga. Na dapat lang naman, kasi ako, ang dami kong mga kaibigan dito of course, sa social media, na parang medyo malabo yung chance na makapanood sila ng movie because nasa ibang bansa nga sila. Like si Nida, na nasa, of course, basta, hindi naman niya pala gustong banggitin yung mga pangalan nila, no? Dali, iba naman taga Canada. Pero syempre, hindi nagpapatalo yung mga nasa Asia. Singapore, Hong Kong, Malaysia, Japan, na humihirit din talaga. Of course, sa Australia, nagsasabi sila, nakikiusap sila kay Attorney Georgie, which is positive naman ang reply ni Attorney Georgie, na sinasabi naman, iniisip na nila yon even before nila gawin yung pelikula. Yun ang sinasabi ko. Ang Quantum gumagawa ng pelikula talaga, ng matinong pelikula, kasi worldwide, global talaga ang kanilang thinking. Yung alam nilang hindi sila mapapahiya, isali man nila sa mga international competition. Ang connect kasi dyan,
di ba sila Attorney Georgie talaga, libot na rin nila ang mga iba't ibang international film festival. So, might as well gawa ka ng movie na alam mong kayang-kaya mong isali sa mga ganon. So, alam ko at this point din yung Mary sila Sandra and Angelica, naglilibot pa rin sila sa iba't ibang international film festival. So, hintayin na lang natin yung mga announcement pa. So, itong Kim Pao movie, Perfect Marriage. So, bago pa, iniisip na nila yan. Kaya, mahaba-habang proseso ito ng paggawa ng pelikula. Hindi ito basta-basta lang na, naisipan natin itong concept. Hindi, talagang mabusising research. Sample na lang yung last film nila, yung kay Angelica at Sanjo, di ba? Yung talagang para ang dami nating natutunan doon sa topic na yon ng divorce or annulment, yung mga ganyan. So this time naman, ito yung science naman when it comes to pagdadalang tao, and of course sa marriage. Ako yung chika doon, di ba? Yung sinasabi diyan na what makes it work, what makes you stay, a perfect marriage. So, may mga ganyang paandar. So, anyways, ayun na. Basta ang daming humihirit ng international screening nito, which is, sana mapagbigyan talaga, no? Kasi maraming taga-Europe, yung Canada kasi, Canada, America, medyo may possibility talaga, especially sa America. Kasi, di ba, meron naman tayong Manila International Film Festival, na, by the way, parang ito rin yan gaganapin siya, by ano ba? September pa or October ginagawa ang Manila International Film Festival. So, yung mga movies na sinali sa Metro Manila Film Festival, nagpupunta sa abroad kasi magkakaroon sila ng screening. Pero alam ko kasi, bago pa lang yon, meron na din may mga iba na nag-request na magkaroon ng screening sa kanila. So hopefully mapagbigyan sana kasi yung iba umaasa na talaga sa Netflix. So, for example, yung mga nasa Israel, yung mga bansa na parang hindi masyadong pinupuntahan ng mga artista, diba? So ayun, kaya ang happiness nila as a Netflix, and of course sana talaga mabigyan din ng chance sa Europe talaga or iba pang panig na makapagpanood. Di ba nakakatuwa? Ngayon pa lang, alam nyo na, sa amin pa lang, napakarami ng gusto magpa-black screening. Pag binibilang ko na talaga, ngayon meron na nga ako, so far sa akin parang 3 na, kay Ray parang ganun din. Yung iba, bakas-bakas. Yung gusto nila bakas-bakas sila. So parang nakakatuwa, parang bayanihan. Yung iba nga, like, a friend from, si Madam Jocelyn, na nagsasabi siya sa akin and parang gusto niyang i-connect sa akin yung iba na gusto nga magpa-black screening or tumulong sa black screening na hindi nila alam kung saan. Kasi syempre, gusto nila ng trusted person o mga pwedeng pagkatiwalaan. Ito naman talaga, gagawin lang namin to dahil sa pagmamahal. Tsaka sa request din talaga ng Kim Paulandia. So, hindi kasi biro ito, makikipag-coordinate ka rin. Kailangan talaga. So, naman to, medyo kailangan ng transparency dito. So, yung iba kasi sabi nga nila, baka yung mga galing abroad, kasi yung mga pera kung saan mapunta, yung mga ganyan. So, kaya ako, willingly, tinatanggap ko talaga yung mga gusto na nang mangyari. Pero siyempre may limit din. Hindi naman talaga lahat kakayanin namin. Kung ano lang yung kaya. Kasi natanguan ko na dalawa na yung natatanguan ko or pangatlo. So, iba pa yata yung kaya hindi ko alam. Baka pares na kami. Mag-usap na lang kami December pa naman. At sana by October, I'm sure, for sure i-announce na. So, yun nga, first week of October i-announce na. Anyway, siyempre may mga basher din, di ba? Kayong mga basher, mag-ingat-ingat kayo, no? Kasi abogado nga si Attorney Georgie, baka magkamali kayo ng mga sinasabi nyo, lagot kayo. Katulad dito yung isa, sabi kayo, ang aga ng PR, kaya pala may chismis na buntis si Kim Chu. Even Kim Chu not denying it for the promo, ha? Tapos may laughter pa emoji. Gagawin ng lahat nakalinlang para sa movie. The word linlang, although yung series yun ni Kim Chu. Pero mabigat na accusation yun. So, nasinagot agad ni Attorney Georgie. Sabi niya, your statement is farthest from the truth. Our film has absolutely nothing to do with that rumor that has been circulating. That is not how Quantum Films promotes its films. We stand by the merits of our product. In any event, if there is no truth to a rumor, why dignify yung mga ganyan. So, ayun na, pag medyo may malalim pang mga matitindi pang batikos ang malamang, diba? So, mag-ingat-ingat din kayo. But anyways, ayan, tama naman si Attorney Georgie. Wala namang kinihinga na chismis na hiwalay na si Angelica, diba, noon.
Kasi para lang makapag-promote ng Unmarry kasi hindi nga ganun ang style nila. So anyways, ayun na, maraming salamat. Medyo kapos na tayo oras hanggang 10 minutes na ito. Ayun na, enjoy nyo na lang. Enjoy natin ang buhay.